Yumuyuko ang balikat mo, naninigas ka, at hindi ka kontento sa tindig mo kapag tiningnan mo ang sarili mo sa gilid. Ngayon, ipapakita ko ang 4 na madaling ehersisyo para buksan ang balikat, pagandahin ang tindig at alisin ang paninigas. Bakit kaya marami, kasama ka, ang may ganitong problema? Madalas tayong nakaupo na hindi namamalayan ng tindig, kaya unti-unting yumuyuko ang balikat habang nasa desk o kumakain. Umiikli rin ang mga nasa harap, kaya nahihila lalo ang balikat pasulong dulot ng pag-ikli ng kalamnan at fascia. Automatikong umiikot ang likod natin, kaya naitatagilid din natin ang ulo pataas. At ang mga kalamnan sa batok ay umiikli, tumitigas at lalong tumataas ang tensyon. Nangyayari ito araw-araw dahil hindi natin nakikita ang sarili mula sa gilid. Magandang trick ito. Umupo ka sa harap ng mesa at maglagay ng salamin sa kaliwa o kanan mo. Madalas kang magugulat at aayusin mo ulit ang iyong tamang postura. Pero ang mga ehersisyo na gagawin natin ngayon ay makakatulong para mabawasan ang mga tensyon na naipon sa araw-araw. At kusa kang makakaupo o makatayo ng mas tuwid na may relax na mga balikat. Gagawin natin na yon ng sabay-sabay ang mga ehersisyo sa tamang haba para makinabang ka agad. Kaya sumabay ka na agad. Pupunta muna tayo sa isang individual na paggamot, kumbaga sa bawat isa sa mga paggamot. Itaas mo ang iyong kanang braso at tingnan mo kapag ito ay nakaunat at maayos na itinaas pataas. Subukan natin kung gaano kalayo mo maiusog ang kilikili mo paabante. At mapapansin mo, humihila ito sa balikat mo. Tatalakayin natin ang mga kalamnan na tumutulong hilahin ang balikat papunta sa harap, lalo na yung masyadong naninigas. Ire-relax lang natin sila, hiilahin at luluwagbin sila. At pagkatapos ay magdadagdag pa tayo ng kaunting lakas na ehersisyo para mas manatili sila sa bagong, mas elastic na kalagayan. Patuloy ka lang pumasok doon at mapapansin mo kung saan humihila. Kung saan humihila, ibig sabihin may masyadong maikli, kaya kailangan ng ehersisyo para hindi na humila. Para sa akin, intensibo, hindi mo na kailangan gawin yon dahil hindi naman makakatulong. Ngayon, kahit malakas ang hila, dapat tiisin pa rin ang sakit at manatiling komportable. Ito ang kapanapanabik para sa katawan dahil dito siya mag-aayos at may mababago ka. Ngayon, idagdag natin ng lakas. Manatili ka sa posisyon pero itulak mo ang kamay mo sa pader na parang gusto mo itong ilayo. Pagkatapos, ang bahaging iniunat mo ang magiging tense at iyon ang mahalaga. Pagkatapos, mag-relax ka ulit. Ilapit mo pa ng kaunti ang kilikili mo sa pader. At idiin mo ulit ng pinakamalakas na kaya mo. Itulak mo palayo ang pader. At mas malakas pa at dagdagan mo pa ng kaunti. Tapos mag-relax ka ulit at ilapit mo palalo. At ngayon, hilahin mo ulit ng aktibo ang braso mo paatras at hawakan mo ng kaliwang kamay ang tadyang para hindi ka mapunta sa pagkakaarko ng likod. At hilahin mo pa ng kaunti, at hilahin mo pa lalo, at hilahin mo pa lalo, at dagdagan mo pa ng kaunti. Magpursige ka talaga. Pwede mong ibigay ang buong lakas mo dyan at pagkatapos ay mag-relax ka ulit. Mapapansin mo, hinihingi talaga ng ehersisyo ito at maganda dahil kapag na-challenge ang katawan, dun lang siya nagbabago. Yan ang gusto natin. At ngayon, itaas mo ng maayos ang kaliwang kamay mo. Hilahin mo muna ng kaunti palabas ang braso mula sa balikat. Mapapansin mo kaagad ang pagunat dahil doon. Pagkatapos, igalaw ang kilikili mo sa pader at mapapansin mong, oo, nagsisimula na ulit mag-unat. At pagkatapos, pumasok ka hanggat kaya mo pa itong tiisin. Dapat mo pa rin itong maramdaman bilang isang komportableng sakit. Palalim ng palalim, kung kaya mo pa, subukan mong huwag mag-arch ng likod dahil medyo lilihis ito. Ipasok mo pa at hilahin ang sarili pataas gamit ang dulo ng daliri mo sa pader. Igalaw mo ang balikat at ulitin mo ulit, bumalik ka, ulit-ulit at kapag ibinaba mo ulit sa sahig, ulit-ulit at pagkatapos ay maraming salamat.
At ngayon gusto nating palakasin ang mga kalamnan na kasalukuyang nakaunat para maging maganda, elastiko, at malambot pero malakas pa rin. Itulak mo gamit ang kaliwang kamay mo ng kasing lakas ng kaya mo laban sa pader at dagdagan mo pa ito. Kailangan mo ring matuto ng kontrolin ito muna kasi ito rin ay isang paraan ng pagkontrol sa mga braso mo na magagamit mo ng mas maayos sa araw-araw. At itulak mo pa abante, pakawalan mo, pumasok ka pa sa pag-unat at ulitin mo, itulak mo ulit laban sa pader, talagang itulak mo, tapos pakawalan mo at pumasok ka pa ng kaunti sa pag-unat. At pagkatapos, lumayo ka na rin dito sa pader. At hilahin mo ulit ang braso mo pabalik, hawakan mo ulit ang kaliwang tadyang mo, gamit ang kanang kamay at hilahin mo talaga pabalik. At kaunti pa, at kaunti pa, at kaunti pa, at pagkatapos dahan-dahan kang gumalik. Sige, sa susunod na ehersisyo, gagawin natin ang halos pareho pero gamit ang dalawang braso ng sabay. At ito ay kunin ng loop. Kung wala, kumuha ng sinturon. Kung wala ring sinturon, gawin mo na lang ng walang loop at sinturon. Pero siguraduhin mong magkalayo ng maayos ang mga siko. Hindi, mali ang pagkakasabi ko. Dapat tuwid lang ang mga siko. Dapat nakauna talaga sila. Sa pagila ng loop palayo, napipilitan kang gawin ito. Pero kung ayaw mo mapilitan, gawin mo na lang ito ng kusa gamit ang kontrol. Ang mga hita ay nakatayo, naglalakad, patayo, at ngayon, ibinababa natin ng mas malalim ang itaas na dulo ng breastbone. Ngayon, gagawin natin sa parehong braso ang ginawa natin dati ng tigisa sa bawat braso. Na natututo na ngayon ang balikat na mas bumukas ng buo, ang itaas na dulo ng breastbone ay lalong lumalalim. at kapag napansin mong kailangan mo pang iusog ng kaunti ang mga kamay mo pasulong, gawin mo yon at igalaw pa ng kaunti ang mga daliri mo paabante. At subukan mo ring i-extend ang balikat at iwasan mong mag-arch ng likod. Dapat mag-arch ka ng kaunti pero panatilihing minimal ang pag-arch ng likod. At dahan-dahan mong dagdagan ang pag-unat, pababa ka lang ng pababa. At ngayon, itulak din natin ang mga kamay natin pababa sa sahig. Itulak mo talaga, idiin mo ng mabuti, pagkatapos mag-relax ka at subukan mong ibaba pa ng kaunti ang itaas na bahagi ng iyong dibdib. Ulitin, itulak muli ang mga kamay mo pababa sa sahig. Iding mabuti, tapos mag-relax ka. Subukan mong ibaba pa ng kaunti, tapos ibaba pa ulit. Patuloy mo lang ibaba. Pagkatapos, dahan-dahan kang lalabas at uulit. At ilalagay mo ang parehong braso sa harap at hihilahin mo talaga paatras. At hilahin pa ng mas malakas. At hilahin pa ng mas malakas nang hindi inaarko ang likod. At hilahin pa at hilahin pa. Kung wala kang ginagamit na strap o sinturon, itayo mo lang ang mga braso ng tuwid talagang nakaunat at hilahin pa ng mas malakas at dagdagan pa ng kaunti. At dahan-dahan kang bumaba ulit. Sige, susunod na ehersisyo. Humiga ka sa sahig. Humiga ka ng nakadapa at ngayon, damhin mo ang pagkakadikit ng iyong mga tadyang ng magkabilang bahagi ng iyong mga tadyang sa kaliwa at kanan. At dahan-dahan mong ibaba pa ang iyong mga braso. Kaya itulak mo pa ang sarili mo gamit ang mga braso papunta sa mas malalim na pag-unat, pero siguraduhin mong nananatiling nakadikit sa sahig ang magkabilang bahagi ng iyong mga tadyang. Itulak mo pa ang sarili mo ng kaunti pang mas mataas. At subukan mo ring huwag iunat ng sobrang baba, kundi subukan mong idikit ang baba sa iyong lalamunan at itulak mo pa ang sarili mo ng kaunti pang mas mataas. Laging umangat ng kaunti pang mas mataas. At pagkatapos, gusto rin nating maglagay ng lakas dito. Ngayon, itulak mo gamit ang iyong katawan ang mga braso mo pababa sa sahig hanggat kaya mo. At ngayon, mag-relax ka ulit.
at ilayo mo pa ng kaunti ang iyong baba paatras at ang iyong katawan palayo sa sahig. Itulak mo pa ang sarili pataas, pero ang mga tadyang mo ay mananatiling magkadikit. Pinapapuwersa mo ang harap ng tiyan mo at pagkatapos sa mga kalamnan ng braso sa balikat, puwersa, laban, puwersa na parang gusto mong ipadiin ang mga kamay mo sa sahig. At mag-relax ka ulit at itulak mo pa ang sarili mo ng kaunti pang pataas, ng kaunti pang pataas. Gusto ng baba mo na umatras, mas lalo pa, at bumaba ulit, sandaling magpahinga tapos umangat ka. At ngayon, pumunta ka sa isang sulok o sa may pintuan. Mas okay sana sa isang sulok, kaso madalas may gamit doon. Kaya hanapin mo na lang ang pintuan dahil meron yan sa bawat kwarto at tumayo ka muna na nakahorizontal ang mga braso sa harap ng pintuan sa harap ng sulok. At pagkatapos, itaas mo ng 45 degrees kalahati ng 70 degrees kalahati ng isang beer coaster, isang hakbang paatras. At ngayon, mag-ingat ka. Huwag mong ipasok ang balakang mo, kundi ilapit mo ang tainga at itaas na dulo ng dibdib mo palapit ng palapit sa harap. Kahit anong pinto o sulok. At mararamdaman mo agad ang pag-unat sa harap ng balikat, sa magkabilang bahagi, at pati na rin sa itaas ng braso hanggang lampas siko, baka umabot pa sa mga daliri. Ituloy mo lang ang pag-unat. Kanina, habang nasa sahig tayo, inasikaso natin na maging mas tuwid ang ating gulugod. At ngayon, mula sa harap ng dibdib, mula sa mga kalamnan na humihila ng balikat paabante, dadawin nating malambot at flexible ulit ang mga ito. Lalo na sa malalaking kalamnan ng dibdib, na siyang pangunahing dahilan kung bakit nahihila ang mga balikat paabante. At pagkatapos, itulak mo gamit ang dalawang kamay ng madiin sa sahig, itulak, pagkatapos ay mag-relax at pumasok pa ng kaunti sa sulok. At ulitin mo, itulak mo ulit, itulak, 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 mag-relax at pumasok pa ng kaunti at lumabas mula sa sulok. At ngayon, hilahin mo ulit ang mga braso mo pabalik na may lakas, huwag kang mag-arch ng likod. Hilahin mo lang ang mga braso, at higit pa, at kaunti pa, at kaunti pa, at bumaba ka na. Napapansin mo bang mas tuwid ka ng tumayo at hindi na nakalaylay ang balikat mo? Sa ngayon, Gawin mo ang ehersisyo araw-araw. Heto pa, may espesyal akong tip. Ang sulok na pwedeng dalhin kahit saan. Tagapagligtas ito ng balikat. pwede ka ring gumamit ng hawakan ng walis o tuwalya na basta mo lang hahawakan. Maganda dito, matatandaan natin, saang butas ba ako ngayon? At pagkatapos, pwede natin paliitin pa ng paliitin. At palagi nating makikita kung may nagawa ba tayo o naging masipag tayo. Dahil makikita natin kung lumalala o gumaganda ang resulta. Ngayon, umatras tayo hanggang sa punto na sakto lang na. Makalampas ka at gawin mo ulit ang pareho papunta sa harap. At sa ganitong paraan, nagkakaroon pa tayo ng dagdag na stretching na ehersisyo na pantay na nagpapalakas sa balikat sa lahat ng anggulo ng posisyon sa antas na ito. Sabi ko nga, i-check mo postura mo, tumingin ka sa salamin sa gilid at mapapansin mong mas tuwid na ang tindig mo, hindi na masyadong nakayuko ang balikat. Mas mainam ulitin ito ngayon at palaging isama, lalo na kung madalas kang nakaupo sa harap ng mesa at laging bumabalik sa posisyong ito. Laging ibalanse at siguraduhing irekomenda rin sa iba. Kasi sigurado akong may kilala kang may parehong problema, halos lahat naman meron ito. Irekomenda mo ito sa mga nasa harap ng mesa para malaman nila ang pwede nilang gawin para sa sarili nila. Sigurado, magpapasalamat sila sa'yo.